Isang mapagpalang araw po ng Lunes, May 11, 2026. Meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, hihiling lamang po ako ng pakiusap na i-like at i-share nyo po yung update natin. Malaking bagay po at pagsuporta na rin po yun para sa amin. Ang bagyo po na minomonitor natin ng bagyong Kaloy ay humina pa po ito sa pagiging low pressure area ngayong umaga po ng Lunes. So yung mga lugar po na malalapitan nito sa parting eastern na Visayas, hindi na po direktang maaapektuhan. Inaasahan din paglipas po ng ilang mga oras simula ngayon hanggang sa bukas ay malulusaw na po etong LPA dahil po sa init ng easterlies. Huli po itong namataan na meron pong lokasyon, makinig po kayo, 510 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. Bagamat nakikita natin hindi na ito banta, ito na po yung pagsisimula o senyales ng transition from summer papunta po sa rainy season o tag-ulan. Tinalakay natin at pinapaliwanag ko din na malapit na po natin maramdaman ang southwest monsoon or hanging habagat sa may kanlurang bahagi po ng ating bansa. Kung makikita nyo po sa ating pinaka tinatawag po na track and intensity forecast po, ito pong bagyong Kaloy, mabilisan po itong humihina. At dahil yan sa epekto ng easterlies. Ang easterlies po ang ating pangunahing weather system ngayon na nakakaapekto po sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po, tignan natin ang mabilisan yung ating pinaka-live po na mapa. Short yung update natin ngayon, mabilis lang po yung update natin. So tapusin po natin. Kung makikita ho ninyo sa ating pinaka-screen o sa ating pong pinaka-monitor screen sa live po na update natin, eto po. Ang bagyo pong Kaloy, mabilis po itong humina dahil kung makikita ho ninyo, ang sirkulasyon po na ng hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko, ang easterlies, ang nakakaapekto para po ito ay humina. Ngayon, meron tayong namomonitor na panibagong low pressure area at sisilipin natin yan. Kung makikita ho ninyo, panibagong LPA o low pressure area ang nagbabanta na namang lumapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi ko po sinasabi na ito ay papasok sa loob ng ating bansa. May tsansa na bago ito makalapit sa ating Philippine Area of Responsibility ay malulusaw po ito sa sobrang init dulot po ng easterlies o maalinsangan po na hangin. So ngayon po, ang habagat ay unti-unti na po natin mararamdaman sa katapusan po ngayong buwan po ng Mayo or hanggang sa first week po ng June. So una, mahinang habagat o tinatawag din natin na southwesterly wind flow. Dahil po yan sa frontal system na nanggagaling po sa may extreme northern Luzon. Mararamdaman at mararanasan natin yan bago po matapos ang buwan po ng Mayo. So ano ba ang ibig sabihin kapag meron tayong senyalis ng pagbabalik ng habagat? More on magkakaroon tayo ng mga madalasang mga pag-uulan lalo na po sa hapon at sa gabi. Yun po ay dahil sa mga localized thunderstorms. So kahit po ang mangyari dito, ang easterlies ay humina, meron pa rin tayong mga mararanasan na mga local thunderstorms lalo sa hapon at sa gabi. Dahil po yun sa transition period o yung mga senyalis yun sa pagbabalik po ng habagat o southwest monsoon. Kung titignan nyo naman, ito pong bagyo na ating na-monitor, kung sakasakali itong sumunod o kasunod po na LPA ay maging ganito din at maging bagyo, hindi po ito matitrigger para lumakas hanggat nandyan po ang epekto ng easterlies o maalinsangang hangin. Napaka basic lamang po nito. Ang easterlies, nilulusaw niya yung mga sama ng panahon, mga bagyo o yung nagbibigay ng mga pag-uulan. Kaya nga yung iba, naiinis ang sinasabi, Kuya Francis, sana naman makaranas kami ng pag-uulan dito sa aming lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gustong-gusto talaga nila makaranas ng pag-uulan. Kaya itong bagyo, imbis na katakutan, ay talagang hinihintay pa ng mga kababayan natin. So wag po tayong mainip. Ngayon po ang dapat natin gawin is i-enjoy po yung naralasap po natin na tag-init, no? Dahil pagdating po ng June, first week ng June, July, August, bare months, dyan po ay magtutuloy-tuloy na ang mga pag-uulan at magkakaroon din tayo ng mga sunod-sunod po na bagyo. Tulad ng aking sinabi, 2026 nasa 19 hanggang 20 na bagyo, pero hindi po lahat yon ay puro malalakas. Tulad na lamang po ng bagyong Kaloy, ito po ends, pinakamalakas niya na kategorya sa level 2 o yung tropical depression, tapos naging tropical
storm, yung pinakamalakas po yun, tropical depression, tapos naging low pressure area. Wala lang ho ito masyadong direktang epekto ha. Ito po ay isang ganap na lamang na LPA, ito pong dating bagyong Kaloy, at salamat sa Diyos dahil hindi ito lumapit o wala po itong naging landfall senaryo. At ito po ang sasabihin ko sa inyo, parte ng Metro Manila, Visayas at Mindanao, dapat ngayon pa lamang po ay maging handa na tayo sa paparating po ng mga pag-uulan dahil po sa nalalapit na pagbabalik po ng habagat o southwest monsoon. Kung mapapansin nyo, parte ng kanlurang bahagi po ng Palawan o kanlurang bahagi ng ating bansa, dito po madedevelop ang tinatawag natin na habagat o southwest monsoon. So ang gagawin ho natin sa ngayon, ready yung mga things o mga bagay na kailangan natin. Payong, jacket, mga sleepers po na hindi madulas, lahat po ng mga yan. Meron po tayo dapat mga ziplock para sa mga gadget natin, sa mga phone natin. Dahil once na magsimula ng habagat, tuloy-tuloy na po ang mga pag-uulan. Alam naman natin na mas matagal po ang duration ng mga pag-uulan kaysa sa tag-init sa bansang Pilipinas. Kaya dapat lagi po tayo nakahanda. So ngayon ho eto, wag na natin pangambahan. Ilang oras lang o ilang araw lang simula ngayon, wala na po ito. Totally malulusaw na ito at doon po sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential, wala tayong nakikitang banta ng panibagong bagyo. Bagamat meron panibagong LPA, hindi naman po ito direktang tatama sa ating bansa, wala rin direktang epekto. Kaya naman mas maganda sa ngayon ang paghandaan natin yung paglapit po o papalapit po na habagat o southwest monsoon na siyang nagtitrigger po ng mga bagyo. O ulitin ko, summarize ko po muli, meron tayo ngayong easterlies pa rin, pangunahing weather system na nakakaapekto sa Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang easterlies nagpo-produce po ang tinatawag natin ng mga local thunderstorms lalo sa hapon at sa gabi. So may mga tsansa ng mga cloudy skies sa bandang hapon at mga isolated light rain sa parte ng Luzon, gayon din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil po yan sa epekto nitong easterlies o malinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Sa ngayon, yan po muna ang ating pinaka-latest at short update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po.